Sinampahan na ng reklamong syndicated estafa sa Department of Justice ang vlogger na si Yexel Sebastian na, ayon sa National Bureau of Investigation, ay nakatangay ng 50 billion sa kanyang junket investment scam. Bit-bit ang kanilang mga dokumento. Sinampahan na ng reklamo ng 30 biktima umano at ng National Bureau of Investigation si Yexel Sebastian sa Department of Justice. Para yan sa paglabag umano sa syndicated estafa at Securities and Regulation Code. Milyong-milyong piso raw kasi ang natangay ng online personality sa kanila noong 2023 sa isang junket investment scam. Sa ulat, umabot sa 30 katao ang nagsampa ng reklamo laban kay Sebastian na naharap din sa paglabag sa Securities and Regulation Code. Kabilang sa mga nagrereklamo na hindi pinangalanan ay mga overseas Filipino worker, empleyado, politiko, celebrities at negosyante. Di sila pumayag. Kikitain do sa 700,000 which is 35,000 nga pong kikitain ko po which is monthly for the whole year based sa kontrata po. Tapos nga po after the contract nga po ibabalik po nila yung 700,000. Ano po yung guaranteed na maisusole at maibabalik yung pera namin, which is ang sabi niya sa amin yung mga ari-arian na pinapakita niya sa amin, ibebenta daw po nila yung mga ibang toys nila hanggang mabuo yung pera, parang paunti-unti, pero nangyari nga po is nagtago po sila. Bukod sa walang secondary permit sa Securities and Exchange Commission o SEC, pinapirma ang mga investor ng loan agreement para palabasing utang at hindi investment ang kanilang perang ibinigay sa grupo. Pero ayon sa NBI, hindi ito magagamit ni Sebastian para makaiwas sa criminal liability. Ayon kay National Bureau of Investigation Fraud and Financial Crimes Division Chief Palmer Malari, marami pa silang inaasahan na magsasampa ng kaso laban kay Sebastian. Ang amount na involved dito from the last time na nagkaroon kami ng computation umaabot na ng 50 billion, ani Malari. Dagdag ng opisyal, napag-alaman na walang secondary permits sa Security and Exchange Commission si Santiago, na pinapirma rin ang mga investor ng loan agreements upang palabasin na utang at hindi investment ang nakuha niya sa mga biktima. We are being sustained by the revised Securities and Regulation Code na any evidence of indebtedness is also a form of security. So dito maliwanag na may nakomit na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima, punto niya. We are being sustained by the definition of securities under the revised Securities Regulations Code na ang any evidence of indebtedness is also a form of security or evidence of security. So dahil dito maliwanag na may nakomit talaga na syndicated estafa. Hindi kunwari investment ang tinanggap, kundi gumawa ng pagkakautang ang kumpanya sa mga tao na kanilang nabiktima. Sa dami ng complainant, hinati ng NBI sa 3 batch ang pagkasampa ng kaso. Kung isasama ang ibang batch, aabot daw sa 50 bilyong piso ang natangay sa mga biktima. Na bukod sa mga OFW at empleyado, ay meron ding mga politiko, celebrities at negosyante. Hahabulin daw siya at ang mga kasama kahit nasa ibang bansa. Ang amounts involved dito, from the last time we had a computation, umaabot na yata ng 50 billion pesos. We will be utilizing that process of the law para maaresto sila. We will also be filing a potential case of violation of the Anti-Money Laundering Act. Paalala ng NBI. One red flag is that if the return of investment o ang interest na ino-offer is talagang napakataas. In this case, 5 to 10%. Pag nakita na nila yan, ibig sabihin, umiwas na sila. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Yexel Sebastian. Pero sa mga post ni Yexel Sebastian, sinabi nito na biktima lang din daw siya dahil nag-invest din lang siya tulad ng mga complainant. Kasalukuyan ay inaalam pa ang pinagtatago ang bansa ng blogger. We will be utilizing that process of the law para mahuli sila. We will also be filing a potential case of violation of the anti-money laundering case, paninyak ni Malari. Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yes, opo. Yexel Sebastian at Mikey Agustin, ipinatulfo na ng kanila umanong mga na-scam. Dumulog na ang ilan sa mga sinasabing na-scam ng YouTuber na si Yexel Sebastian at partner nitong si Mikey Agustin. Ayon sa mga complainant na papirma umano sila sa Certificate of Loan sa inaakala nilang investment. Contract of loan po, sabi po nila yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Ang daming pera. Yes po, pinapakita po nila yan sa amin, sir. Mga pera niyo yan. Opo, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, iba po yan, Idol Rafi. Ang dami naman. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest. Nagreklamo po sila. Ano pong reaksyon niyo? Milyon-milyong pera ang nailabas na karamihan ay mga followers at subscribers ni Yexel na mga OFW.
Nagbigay din ng pahayag si Yexel na nakontak ng programa ni Tulfo subalit hindi ito tinanggap ng mga nagrereklamo. Nagtungo na sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang ilan sa mga nagsasabing na scam umano ng YouTuber at negosyanteng si Yexel Sebastian at partner nitong si Mickey Agustin. Ayon sa isang complainant na nagpakilalang subscriber at follower ni Yexel, 1 milyong piso ang kanyang nailabas sa inaakala niyang maayos na negosyo at investment. Karamihan pa sa mga kumlainant na ito ay pawang mga OFW na ipinagkatiwala ang kanilang pinaghirapang salapi sa ibang bansa sa investment umano ni Yexel. Sir, Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, talaga po investor din po kami talaga. Hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay top-audit ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Huwag niyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. So bakit papasa na, ay biktima din kami, ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Di ba? Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin Hector sa kanyang negosyo kung anong pa man yung negosyong yon. Nasaan na po yung mga pera, Sir Yexel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilip. Nasaan na po yon, Sir? Yung mga pera po na yun, Sir Rafi, nasa office po lahat yun. Pwedeng puntahan niya ng NBI kasama ang complainant para bawiin na. Okay, naputol siya. Kung totoo man may Hector, maaari nga siguro, pero siya ang yari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera. Tapos yung bank account ng girlfriend niya, ang ginamit, pating girlfriend niya, ipit dito. Sige po, ganun po muna. Kamusta naman po yung naging pagpunta natin dito sa NBI? Okay naman, well naman po yung naging process ng NBI. So may mga dapat lang kaming asikasuhin pa mga papeles para makapag-file na po kami ng case laban kay Yexel and kay Mikey po. So ano po ba yung mga requirements po na need nating i-comply? Ang sabi naman po dito sa NBI, kailangan lang po namin ng demand letter, yung affidavit of complaint, yung mga evidence pa na meron kami like kontrata, resibo at kung ano-ano po na pwede namin ibigay laban po dito sa kanilang dalawa po. So ganito po, from time to time, i-monitor po namin yung case nyo. Ang kailangan lang natin is yung compliance po ng requirements para po dire-diretso na po dito sa NBI. At regarding naman po doon sa nasabi na nakalabas na ng bansa si Yexel, ay nakamonitor din naman po iyon. At once na ma-file na natin to, kung gagawin po yung best po ni Sir Raffy para po magkaroon po ng justice yung nangyari sa inyo. And syempre sa tulong na rin ng NBI. Ang kailangan lang po natin is cooperation and syempre po yung mga requirements talaga. At siguraduhin lang po natin yung mga requirements po ay tama po and syempre precise, lalo na po yung complete affidavit. Okay po? At mag-schedule na lang din tayo kung kailan po ulit tayo mag-meet para ma-submit po dito sa NBI yung inyong mga formal complaints po. Okay po yun? Yes po. Yes po. Thank you po. Thank you, maraming salamat po sa Tulfo po sa pagtulong po sa amin yung araw na to at sa mga darating pa po. Yung nangyari ngayon dito sa atin sa NBI. Sa account umano ni Mikey inihulog ang pera na mayroon pang umabot sa 5 milyong piso. Isa umano sa katakatakang nagawa sa kanila nito ay ang pagpapapirma ng contract of loan. Ito umano ang kontrata na kapalit ng perang inilabas ng kanila umanong na biktima. Aminadong nagkamali ang mga nag-invest na hindi umano nagtanong sa proseso sa pag-akalang hindi sila. So update na lang sa representative po kung ano man po yung magiging kahihinatnan nung case. And ano na lang po yung mensahe nyo dito kay Sir Yexel? Gusto ko lang po sabihin kay Sir Yexel na maawa naman po kayo sa amin dahil nagpapakahirap din po kami, di po namin pinupulot yung pera namin.
dugot pawis po namin yung kinikita namin doon sa perang binigay namin sa inyo. Sana man po, kung gusto niyo po talaga makipag-settlement, makipag-ayos na lang po kayo as soon as possible kasi hirap na hirap din na rin po kami. Hindi po yung iba nagkakasakit, nagkakadepress, stress. Ako, ilang araw na akong umiyak din na natutulala kasi nga po sa perang nawala po sa akin dahil hindi na po ako makaalis ng bansa dahil nga po sa sakit ko ngayon na kailangan ko yung pera pampa-opera tapos ito po yung nangyayari. Kaya Sir Yexel at Ate Mikey, kung naririnig nyo yung hinain namin, sana ayusin nyo naman po sana po ito as soon as possible po kasi hirap na rin po kami at harapin nyo po sana itong kasong ito at yung problemang ginawa po ninyo sa amin kasi pagod na rin po kami at nahihirapan na po kami. Okay lang yan, sir. Kumbaga, justice will be served naman. Basta sasunod lang tayo sa due process at hindi naman po namin nahayaan na mapunta po ito sa wala. Marami pong salamat kay Senator Raffy Tulfo sa pag-asikaso po sa amin, sa aming hinaing dito sa kaso po namin, pati po sa mga NBI po na buong pusong tumutulong po sa amin upang ma-file po itong kaso po namin. Maraming salamat po sa buo at God bless po.